Alam nyo ba, may isang uri ng erisisyo na sa halip na humaba ang buhay natin pagtanda ay maaaring pakamalpaikli nito, lalo na kung lampas 60 na tayo. Nakakagulat, hindi ba? Marami sa atin sa kagustuhan manatiling malakas at malusog ay nakakagawa ng mga pagkakamali sa pag-eehersisyo na nadudulot ng matinding sakit, pilay o mas malalang pinsala pa. Naranasan nyo na bang biglang sumakit ang likod pagkatapos magbuhat ng mabigat o namaga ang tuhod pagkatapos maglakad ng matagal sa matigas na kalsada? Ang sakit na yan, mga mahal kong kaibigan, ay hindi lang tanda ng pagod, kundi senyalis din na baka may mali sa paraan ng ating paggalaw. Ang maling eresisyo ay hindi lang nagbibigay ng panandaliang sakit. Sa katagalan, maaari nitong mapabilis ang pagkasira ng ating mga kasukasuan at buto, na humahantong sa pagbaba ng kalidad ng ating buhay. Pero huwag kayong mag-alala dahil mayroon namang tamang paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 delikadong ehersisyo na dapat iwasan at ang 3 ligtas at epektibong pamalit na ehersisyo na makakatulong para manatili tayong malusog at aktibo. Manood kayo hanggang dulo para sa isang bagay na tiyak na magugulat kayo. Marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang no pain, no gain pagdating sa pag-ehersisyo at ang anumang aktibidad na nagpapawi sa atin ay maganda. Ngunit pagdating ng edad 60, kailangan nating maging mas maingat at mas matalino sa ating paggalaw. Ang ating katawan ay nagbabago at ang mga ehersisyo na madali nating nagagawa noong kabataan ay maaring maging sanhi na ng pinsala ngayon. Ang una sa mga delikadong ehersisyo na dapat iwasan ay ang mga high-impact exercises tulad ng pagtakbo sa matitigas na kalsada, pagtalon o matinding aerobics na may maraming paglukso. Nako, ang pagtakbo sa simento halimbawa ay naglalagay ng napakalaking stress sa ating mga tuhod, bukong-bukong at balakang. Isipin ninyo, sa bawat pagbagsak ng ating paa sa lupa habang tumatakbo, may puwersang doble o triple ng ating timbang ang bumabalik sa ating mga kasukasuan. Habang bata pa tayo, kayang-kaya ito ng ating mga cartilage na siyang nagiging shock absorber sa ating mga joints. Ngunit pagtanda, unti-unting naninipis ang mga cartilage na ito at nawawala ang kanilang kakayahang sumipsip ng impact. Kaya kung patuloy tayong tatakbo sa matitigas na ibabaw, para tayong pinupukpok ng paulit-ulit ang ating mga buto at kasukasuan na nagdudulot ng pamamaga, pananakit at sa kalaunan ay arthritis. Marami sa ating mga lolo at lola ang nakakaranas ng matinding pananakit ng tuhod pagkatapos maglakad ng matagal o kahit pagkatapos lang gumawa ng gawaing bahay. Ito ay dahil sa paulit-ulit na impact sa ating mga joints na mayroon ng pinsala. Sa halip na lumakas, mas mabilis tayong makakaranas ng pananakit at posibleng mauwi sa operasyon. Hindi lang yan, ang mga high-impact exercises ay nagpapataas din ng panganib ng pagkahulog, lalo na kung hindi na balanse ang ating katawan. Isipin ninyo na lang, kung bigla kayong nadulas habang tumatakbo, mas malaki ang tsansa ng bali sa balakang o pulso na maaaring magpabago sa ating buhay at magpahirap sa ating paggalaw. Kaya kung mahilig kayo mag-jogging noon, panahon na para humanap ng mas malumanay na alternatibo. Ang ikalawa sa mga ehersisyong kailangan nating pag-isipan ng mabuti ay ang matinding pagbubuhat ng mabibigat na timbang. Lalo na kung ginagawa ito ng walang tamang porma, tulad ng deep squats o deadlifts na may mabigat na barbell. Ngayon, huwag nating pagkamalian. Ang pagbubuhat ng timbang ay mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas ng buto at kalamnan, lalo na habang tumatanda tayo. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng ligtas at epektibong resistance training at ang mapanganib na heavy lifting. Kapag bumubuo tayo ng lakas ng kalamnan sa maling paraan tulad ng pagbuhat ng sobrang bigat, inilalagay natin ang ating sarili sa mataas na panganib ng pinsala. Ang malaking problema rito ay ang paglalagay ng sobrang presyon sa ating gulugod, lalo na sa lower back. Ang ating gulugod ay binubuo ng mga buto na may disc sa pagitan na parang cushions. Pagdating ng edad 63, ang mga disc na ito ay nagsisimulang mawalan ng tubig at lumiliit na nagiging mas prone sa pagkapunit o pagkalagay sa maling posisyon.
Ito ang tinatawag na slip disc o herniated disc. Kapag nagbubuhat tayo ng mabibigat na bagay ng may maling forma, halimbawa, pagyuko para sa deadlift gamit ang likod imbes na mga binti, o pagbaba ng sobra sa squat, ang presyon sa mga disc na ito ay nagiging napakalaki na maaring maging sanhi ng matinding sakit, pagkawala ng pakiramdam sa binti, at sa pinakamasamang kaso ay kailanganin ng operasyon. Maraming nagiging sanhi ng pananakit ng likod ay galing sa pagbuhat ng mabibigat na bagay sa bahay tulad ng pag-aayos ng mga upuan o pagbubuhat ng mga anak o apo. Ang problema ay hindi lang sa timbang mismo kundi sa paraan ng pagbubuhat. Dapat nating tandaan na ang pagpapalakas ng kalamnan ay hindi nangangahulugan ng pagbubuhat ng pinakamabigat na kayang buhatin. Ito ay tungkol sa tamang porma, kontroladong paggalaw at paggamit ng sapat na resistensya na hahamon sa ating kalamnan nang hindi nagiging sanhi ng pinsala. Kaya, kung gusto magbuhat ng timbang, mas mabuting humanap ng mas magaan na timbang at bigyan ng mas pokus ang tamang porma. Ang ikatlo at huwing delikadong ehersisyo na madalas nating ginagawa ng hindi natin alam ang panganib ay ang tradisyon na sit-ups o crunches. Naku, ang mga ehersisyo na ito ay karaniwang ginagawa para palakasin ang tiyan at magkaroon ng abs. Ngunit para sa mga nasa edad 60 pataas, mas marami itong pinsala kaysa benepisyo. Kapag ginagawa ang sit-ups, madalas nating nahihila ang leeg gamit ang ating mga kamay na naglalagay ng matinding presyon sa cervical spine o buto sa leeg. Ang mga leeg natin ay hindi na kasing flexible tulad ng dati. At ang paglalagay ng sobrang stress dito ay maaring magdulot ng sakit, paninigas, o kahit na nerve compression. Bukod pa rito, ang sit-ups ay naglalagay din ng sobrang presyon sa ating lower back. Habang tumatanda tayo, mas madalas tayong nakakaranas ng pananakit ng likod dahil sa paghina ng core muscles at pagbabago sa gulugod. Ang paggawa ng sit-ups ay nagtutulak ng ating gulugod sa isang bilog na posisyon habang nagkokontract ang abs na naglalagay ng sobrang strain sa mga disc sa likod. Ito ay lalong delikado para sa mga may osteoporosis kung saan ang buto ay malutong at mas prone sa bali. Ang paulit-ulit na pagyuko at pagbaluktot ng gulugod sa panahon ng sit-ups ay maaaring maging sanhi ng compression fractures sa mga buto ng gulugod. Hindi lang yan, maraming tao ang hindi nakakaramdam ng pagka-epektibo ng sit-ups sa pagpapalakas ng core muscles dahil ang ginagamit lang nila ay ang kanilang hip flexors at leeg imbes na ang tiyan. Ang layunin ng core strength ay ang pagiging matatag ng ating tiyan at likod para suportahan ang ating katawan sa pang-araw-araw na gawin tulad ng pagtayo, paglakad at pagbalanse. Ang sit-ups ay hindi ang pinakamahusay na paraan para makamit ito at mas malaki ang panganib ng pinsala. Kung gusto ninyong palakasin ang inyong tiyan, mayroong mas ligtas at mas epektibong pamamaraan na hindi maglalagay sa panganib ng inyong gulugod at leeg. Ang pag-iwas sa mga delikadong ehersisyo na ito ay isang malaking hakbang tungo sa mas ligtas at mas malusog na pagtanda. Tandaan, hindi tungkol sa dami ng ehersisyo, kundi sa kalidad at kaligtasan nito. Ngayon, dahil alam na natin ang mga ehersisyong dapat iwasan, pag-usapan naman natin ang mga ligtas at epektibong pamalit na makakatulong sa inyo na manatiling malakas, aktibo at malusog ng walang panganib. Ang una sa mga ligtas na ehersisyo na lubos kong inirerekomenda ay ang mabilis na paglalakad, lalo na sa malalambot na ibabaw tulad ng parke, oval track o kung mayroon man kayong access sa beach. Ang paglalakad ay isa sa pinakamadali, pinakamura at pinakaepektibong ehersisyo para sa lahat ng edad, lalo na sa mga senior. Ito ay low impact, ibig sabihin hindi ito naglalagay ng sobrang stress sa inyong mga kasukasuan. Kapag naglalakad tayo, gumagana ang ating puso at baga na nagpapabuti sa ating cardiovascular health. Nakakatulong din ito sa pagpapalakas ng buto dahil ang simpleng pagbubuhat ng sariling timbang sa bawat hakbang ay nagpapasigla sa mga buto na maging mas matibay na mahalaga para labanan ang osteoporosis. Bukod pa rito,
Ang paglalakad sa sariwang hangin at sikat ng araw ay nakakatulong sa pagpapabuti ng ating mood at nakakabawas ng stress. Isipin nyo na lang, ang simpleng paglalakad sa umaga kasama ang inyong asawa, mga kaibigan o kahit mag-isa lang habang pinagmamasdan ang ganda ng kalikasan ay hindi lang ehersisyo kundi isang paraan din ng pag-relax. Para mas maging epektibo, subukang maglakad ng may medyo mabilis na pace, yung tipong medyo ingal kayo pero nakakapagsalita pa rin. Kung maaari, magsuot ng komportabling sapatos na may magandang suporta at laging tandaan na uminom ng sapat na tubig bago at pagkatapos maglakad. Hindi kailangang maglakad ng oras-oras. Kahit 30 minuto, 5 beses sa isang linggo ay malaki na ang maitutulong. Kung hindi pa kayang 30 minuto ng tuloy-tuloy, simulan sa 10 minuto na paglalakad 3 beses sa isang araw. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent at pakikinig sa inyong katawan. Kung masakit, huminto at magpahinga. Tandaan, ang paglalakad ay hindi lang paglipat ng lugar, ito ay paggalaw tungo sa mas malusog na buhay. Ang ikalawang ligtas at napakagandang ehersisyo, lalo na kung mayroon kayong pananakit ng kasukasuan, ay ang paglangoy o water aerobics. Ang tubig ay isang pambirang medium para sa ehersisyo dahil sa kanyang buoyancy o pagiging lutang. Kapag nasa tubig tayo, nababawasan ang bigat ng ating katawan na nag-aalis ng stress sa ating mga kasukasuan tulad ng tuod at balakang. Ito ay parang isang himala para sa mga may arthritis o iba pang joint problems dahil makakagalaw sila ng mas malaya at walang sakit. Ang paglangoy ay isang full body workout na nagpapalakas ng halos lahat ng muscles sa ating katawan ng sabay-sabay mula sa mga braso, balikat, likod hanggang sa mga binti. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng ating cardiovascular health, pagtaas ng lung capacity at pagpapababa ng presyon ng dugo. Bukod sa physical na benepisyo, ang paglangoy ay nakakapagbawas din ng stress at nakapagpagaan ng pakiramdam. Ang kalmadong paggalaw sa tubig ay parang meditative na nakakatulong sa mental at emosyonal na kapakanan. Kung hindi nyo kaya ang buong paglangoy, ang water aerobics ay isang magandang alternatibo. Ito ay mga ehersisyo na ginagawa sa mababaw na bahagi ng pool na gumagamit ng resistensya ng tubig para palakasin ang mga kalamnan. May mga klase na available sa mga community centers, gym o kahit sa mga resort na may pool. Ang paglangoy at water aerobics ay hindi lang para sa mga kabataan. Ito ay isang ehersisyo na pwedeng gawin ng mga tao sa lahat ng edad at lalong-lalo na ng mga senior na gustong manatiling aktibo ng walang panganib ng pinsala. Kung mayroon kayong access sa swimming pool, subukan ninyo isama ito sa inyong routine. Makikita ninyo ang pagkakaiba sa inyong pakiramdam at kalusugan. Huwag mag-atubiling magtanong sa inyong doktor kung ito ay angkop para sa inyo. At ang ikatlo, ngunit hindi pinakahuli sa mga ligtas at epektibong ehersisyo ay ang paggamit ng resistance bands o napakagaan na dumbbells. Ito ang inyong mga kaibigan pagdating sa pagpapanatili ng lakas ng kalamnan at buto ng walang panganib ng pinsala na dala na mabibigat na timbang. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang ating mga kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia, nagiging mas marupok din ang ating mga buto. Ngunit ang regular na resistance training kahit sa mababang intensity ay makakatulong na labanan ang mga pababagong ito. Ang resistance bands ay napakagaling dahil ang resistensya ay nababago habang nag-ehersisyo at mas madali itong kontrolin. Maaari ninyo itong gamitin para mapalakas ng mga braso, binti at core muscles. Isipin ninyo, ang simpleng paghila ng resistance band habang nakaupo o nakatayo ay nagpapagana na ng inyong mga kalamnan. Ang pinakamaganda sa resistance bands ay portable sila, mura at pwedeng gamitin kahit saan, sa bahay, sa parke o kahit sa bakasyon. Para naman sa dumbbells, simulan sa napakagaan, mga 1 to 2 pounds lang o kahit mga bote ng tubig. Ang susi rito ay hindi ang bigat kundi ang paggawa ng mga kontroladong paggalaw na nagpapagana sa mga kalamnan. Halimbawa, ang pagbubuhat ng bote ng tubig sa harap ng inyong katawan para palakasin ang inyong bisig ay malaki na ang may tutulong para sa pangaraw-araw na gawain tulad ng pagbubuhat ng grocery bags o pagbukas ng garapon. Ang regular na pagbubuhat ng malilit na timbang ay nagpapasigla sa buto na maging mas matibay, na mahalaga
para labanan ang osteoporosis. Bukod pa rito, ang malakas na kalamnan ay nakakatulong sa pagpapabuti ng inyong balanse at coordination na nakakabawas sa panganib ng pagkahulog. Bago magsimula, mahalaga na matutunan ang tamang porma para sa bawat ehersisyo. Mayroong maraming libreng video sa YouTube na nagtuturo ng mga basic exercise gamit ang resistance bands at light dumbbells para sa mga senior. Simulan sa ilang repetisyon at dahan-dahan ninyong dagdagan habang lumalakas kayo. Tandaan, ang layunin ay ang pagiging mas malakas at functional sa pang-araw-araw na buhay. Hindi kailangan ng malaking gym o mamahaling kagamitan para maging malusog. Ang importante ay ang pagiging aktibo sa paraang ligtas at nakakapagpabuti sa inyong kalusugan. Ayan na mga kaibigan. Ngayon ay nalaman na natin na hindi lahat ng ehersisyo ay angkop para sa ating edad, lalo na kung lampas 60 na tayo. Nabalitaan natin ang 3 ehersisyong maaaring magdulot ng pinsala imbes na benepisyo. Ang high-impact activities tulad ng pagtakbo sa matitigas na ibabaw, ang matinding pagbubuhat ng mabibigat na timbang na may maling forma, at ang traditional na sit-ups o crunches na naglalagay ng sobra-sobrang stress sa ating leeg at likod. Ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng matinding sakit, pagkapunit ng kasukasuan o mas malalang pinsala pa na magpapahirap sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan natin tumigil sa pag-ehersisyo. Sa halip, natuklasan din natin ng 3 ligtas at epektibong ehersisyo na makakatulong para manatili tayong malakas at malusog ng walang panganib. Ang mabilis na paglalakad sa malalambot na ibabaw, ang paglangoy o water aerobics na paborito ng ating mga kasukasuan, at ang paggamit ng resistance bands o napakagaan na dumbbells para palakasin ang ating mga kalamnan at buto. Tandaan niyo, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng paghihina. Maaari tayong manatiling aktibo at malakas sa ating edad basta't gagawin natin ang mga tamang bagay. Ang malilit na pagbabago sa ating mga nakasanayan tulad ng pagpili ng tamang ehersisyo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan at kaligayahan. Huwag kayong matakot magsimula at huwag ninyong ikumpara ang inyong sarili sa iba. Makinig sa inyong katawan. At kung mayroon kayong anumang alalahanin sa kalusugan, laging kumonsulta muna sa inyong doktor bago simulan ng anumang bagong ehersisyo. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang maging mas malusog at mas masaya sa bawat yugto ng ating buhay. Ang pagiging aktibo ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng ating isip na matalas at ng ating espiritu na buhay. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan. Anong klaseng ehersisyo ang ginagawa ninyo ngayon? Mayroon ba kayong naranasang sakit o pinsala dahil sa maling ehersisyo? Ibahagi ang inyong mga kwento at payo sa comment section sa ibaba. Dahil ang bawat isa sa atin ay maaring matuto mula sa karanasan ng iba. Ang inyong mga komento ay makakatulong din sa iba pang manonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nahanap ninyo itong kapakipakinabang, pakiclick po ang like button para malaman namin na gusto ninyo ang ganitong klase ng content. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapakipakinabang na payo at impormasyon tungkol sa kalusugan at kagandahan ng buhay pagtanda. Ang bawat pag-like at pag-subscribe ninyo ay malaking tulong para patuloy kaming makagawa ng mga video na makakatulong sa ating komunidad. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong patuloy na suporta. Naway, maging inspirasyon ito para sa inyo na pangalagaan ang inyong katawan at isip. Tandaan, buhay ng pinakamahusin na buhay sa bawat edad.